Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa screen mga kababayan ay walang iba kundi si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. At meron po siyang panawagan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, magsama-sama na muna tayo at isantabi ang pagkakaiba. Anya, ang mga nakaraang issue na nangyari sa panahon ng dating administrasyon ay huwag na sanang gamitin pa bilang pagkakalat ng misinformation at bilang pagtaliwas sa kasalukuyang liderato. Ipaubaya na rin anya sa International Criminal Court ang pagliliti sa dating Pangulo sa ngalan ng pantay at patas na batas. Ayan po yung sinabi ni PNP Chief, Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. At yung kanyang panawagan ay para po sa mga DDS. DD list in short. DD list. Kasi mga kababayan, sabi nila, yung D-list kasi, ganyan lang katiting yung utak. So sabi nila, etong mga DDS daw, mga DD list kasi ganun daw kalitang utak. So, sabi mga kababayan ng ilang komento ng ating kababayan ay nagagalit dito kay General Torre. Kasi sabi, yung ginawa mo naman ay para sa sarili mo. Kasi gusto mo talagang tumaas ang yung ranggo. Yung sinasabi nila ng mga DDS ay yung pagkakadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa dahig. Marami po nagalit mga kababayan. So nga, hindi ko lang masyado makita yung comment pero naku, galit na galit kay General Torre. Kasi unang-una, si Kibuloy. Diba? Si Kibuloy nagtago sa ilalim ng lupa. Pero sinundan talaga ni General Torre. Hinukay ba naman eh? Naghukay eh. So napilitan itong si Kibuloy na lumabas. Kasi malapit na mahuhuli na eh. Sabi nila, hindi naman ako nahuli ni Torre. Hindi ka nga nahuli pero lumabas ka kasi corner ka na. Ma-pride din to si Kibuloy eh. Ma-pride masyado at ayaw aminin o ayaw tanggapin. Kahit si Torion ayaw nila tanggapin na talagang ang naging dahilan ng kanilang pagsuko ay etong si General Torre. Dahil nga sila ay gipit na, gamitan ka ba naman ng heartbeat? Gamitan ka ng heartbeat device. Kaya naririnig kung saan ka nagtatago. So marami pong mga DDS, mga DDLs ang galit na galit kay General Torre hanggang ngayon. At lalo na nung siya po ay tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP Chief. At mas lalo silang nag-iyakan. Pero yun, galit na galit sila rito. Tapos ilalagay ni Pangulong Bongbong Marcos bilang hepe ng PNP. O di iyakan yung mga DDLs. So, eto mga kababayan. Para lang gumanda na ang ating bansa, siya po ay nanawagan ng pagkakaisa. At sinabihan itong mga DDLs na huwag kayong fake news. Di mas lalo nagalit. Alam niyo mga kababayan, ang hirap talaga. Ang hirap kapag mga DDLs ang kausap mo. Pag ikaw ay nanawagan ng pagkakaisa, gusto mo magkasundo-sundo na tayo, mas lalo silang nagagalit. Gusto mo na nga makipagkaisa, gusto mo makipagbati, tapos nagagalit sila. Talaga mga utak talagang mga utak nila talagang maliliit lang eh. Kaya nga didilis eh. Halos lahat ng komento rito ay galit na galit kay General Torre. At dahil dito sa statement ni General Torre, nag-react po etong si Davao City Mayor o Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Sabi dito, sa report ng Abante, nag-react si Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa panawagan ni Philippine National Police Chief General Torre III sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makiisa na lamang sa gobyerno para sa ikabubuti ng bansa. So nag-react po. Nag-react kasi sabi nga ni Torre, sama-sama na tayo, tigilan na natin to. Baka pwede naman yung mga DDLs kayo, mga DDS, mga Duterte supporters, baka pwede naman. Sama-sama na tayo. Tigilan na natin to. Ngayon, etong mga problema dito kay Duterte, niyaan na natin na lang ang ICC ang total nandiyan na nakasampa na yung kaso sa ICC. Hayaan na lang natin gumuling yung proseso. 'Di ba? Wag na kayong mag-imbento ng fake news.
Ito naman si General Torre kasi. Nananawagan siya ng pagkakaisa pero panay ang banat niya, pasimpleng banat eh. Kaya mga kababayan, ito si Basti Duterte. Ayan o. Imbis na talagang makinig dun sa sinabi ni General Torre. Nako, ang sabi niya eto mga kababayan. Minura po si General Torre. Ito yung reaction niya mga kababayan. Ito. Kita ba? Lakihan natin. Wala, ang ganyan na lang. Sa Instagram post ni Basti Duterte, Sebastian Duterte, sabi niya kay General Torre, dun sa post na nananawagan nga itong si PNP chief ng pagkakaisa, sabi ni Basti Duterte, fuck you. Yan po, naging sagot ni Basti Duterte kay General Torre, fuck you. Walang iya talaga, nananawagan ka na ng pagkakaisa, tapos mumurahin ka. Walang yan. Wala talaga tayong makikitang pag-asa dito sa mga DDS, mga kababayan. Mas lalong umiinit ang ulo tuloy ng mga DDLs dahil dito sa sagot ni reaksyon ni Basti Duterte. Ito, basahin ko nga to. Basahin ko nga itong report. Sabi ni ni PNP chief, magkaisa na tayo. Itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makiisa na kayo sa gobyerno para sa ikabubuti ng bansa. Ang sa akin panawagan lang, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung differences na yan. Sabi ni Torre. Ito ay matapos si pagkalat ng mga Duterte supporter o DDS ang misinformation tungkol sa Chinese national na ginurgor at itinapon sa Cavite na 22 pa umano nangyari bilang bahagi ng mga anti-government propaganda. Pero inyo, kayo na nagkalat, ang mga didilis na nagkalat ng fake news pero nananawagan pa rin ang gobyerno. Nananawagan pa rin itong PNP chief na tigilan nyo na yung kaka-fake news nyo. Hindi po nakakatulong sa bansa yan. Pero 2022 pa nangyari, pinapalabas nila, pinaulit-ulit nila para lang maggulo. Diba? So talagang binabanatan nila itong gobyerno, meron silang mga anti-government propaganda. Sabi ni Torre, nalaman umano ng ahensya na ang mga DDS ang mga nagpapalaganap ng anti-government propaganda batay sa kanilang analysis. So base dun sa investigasyon, walang nagpapakalat pala ng mga fake news itong mga DDLs. Kaya sabi ni wala talaga wala talaga tayong aasahan dito sa mga DDLs. So imbis na kalabanin ni General Torre, ni PNP chief, nanawagan na lang siya, mga Brad, mga DDS, baka pwede naman magkaisa na tayo, tigilan na natin ito, total Pilipino naman tayo. Pare-paras tayong Pilipino eh. Kaya ito si Buboy Fernandez, yung trainer ng Pacquiao, galit na galit siya isang DDS vlogger eh. Kasi imbis na suportahan niya na lang si Pacquiao dahil ito naman si Pacquiao ay nakakapagbigay ng karangalan sa ating bansa bilang boksingero at ito naman si Pacquiao ay nakakatulong din sa gobyerno kasi nga ang laki ng tax na kanyang binabayaran, panay pa rin ang batikos kay Manny Pacquiao. So sabi ni Buboy Fernandez, meron ka ba ambag? Panay ang comment mo, panay ang bash mo. Wala ka namang ambag, hindi ka nga nagbabayad ng tax. So ganun din. Etong mga DDS, mga Pilipino tayo, suportahan natin ang ating mga kapwa Pilipino. Hindi yung Pilipino, hihilahin mo pababa. Ni utak talangka ka. Karamihan kasi ng mga DDLs. Utak talangka eh. Utak talangka na maliit pa. Ibig sabihin ng utak talangka, yung crab mentality. Imbis na iangat natin ang ating kapwa Pilipino, hinihila natin pababa. Kaya sabi ni General Torre, baka pwede naman. Magkaisa na tayo, magtulungan tayo, magsama-sama tayo. Pero sabi ni Basti Duterte, fuck you. Ayan mga kababayan. Ibang klase talaga itong mga Duterte. Sa totoo lang mga kababayan isa kang lingkod bayan, ikaw ay Vice Mayor ng Davao City. Diba dapat ikaw ay maging halimbawa
maringan ka ng mga mabubuting salita. No, para naman matuwa yung kanyang mga constituents. Dapat na lumalabas sa bibig nito mga public officials na hinalal ng taong bayan, dapat yung mga magagandang salita. Para naman na makapagbigay kayo ng inspirasyon sa mga ating mga kababayan. Kaso nagtatawag na ng pagkakaisa si General Torres, sasabihan mo, "Fuck you." Ano ba yan? Kaya sa totoo lang mga kababayan, wala po nangyayari sa bansa natin eh. Etong mga DDS, hinihila ang gobyerno pababa. Grabe, hinihila nila pababa. Ayan ang crab mentality. Imbis na suportahan ng gobyerno, dagdag pa sa problema ng gobyerno. Wala na nga ambag, problema pa. Diba? So, ewan ko ano ba mangyayari sa bansa natin hanggat may mga didilis na utak talangka na nandito sa bansa natin. Siguro pinakamaganda, pumunta na lang kayong China eh. Doon na lang kayo sa China para hindi magulo Pilipinas. Pero hindi naman natin pwede palayasin yan. So, sa totoo lang, itong ating gobyerno ay hirap na talagang pagandahin ang takbo ng ating gobyerno. Kasi si Presidente Bongbong Marcos, sabi niya, di ba, gusto niya ng reconciliation. Sabi naman ni Bato de la Rosa, ibalik mo muna si Duterte bago tayo magkaroon ng reconciliation. Anong klase yun? Diba? Ano yun? Meron kang hinihinging may kondisyon? Para kang si Kibuloy, daming kondisyon nung pinapalaya siya. So, hindi ganun ang reconciliation. Kailangan magkaisa tayo. Magkabati-bati na tayo para naman sa bansa. Diba? Gaya nung sinabi ko kay Bato, si Bato de la Rosa, tagal ng senator. Pero, iilan lang ba ang mga batas na ginawa niya na makakatulong para sa ating mga kapwa Pilipino? Halos wala naman eh. Kasi ang ginagawa niya, puro kay Duterte. Puro self-interest. Ito, si Basti Duterte, ganun din. Tuloy mo. Nananawagan ng pagkakaisa si General Torre, tas sasabihan mo na na-fuck you. Nako, wala talaga tayong makakasahan dito. Alam nyo, natatawa na lang tayo sa nangyayari. Pero syempre nakakalungkot. Kasi etong mga nandyan po sa gobyerno, sila po ang mga public officials. Pero mo, paswelduhan kayo ng taong bayan. Imbis na ang ginagawa ninyo, mga trabaho nyo ay maglingkod sa bayan, walang iya. Ang ginagawa nyo, lalong-lalo na yung mga DDS, binabanata pa ang gobyerno. At nananawagan na nga ng pagkakaisa, tapos papakyuhin mo. Walang iya. Habang buhay na lang ba tayong ganito? Hanggat kasi sa tingin ko mga kababayan, hanggat di sila nakakapwesto sa pinakamataas sa posisyon, alam ko hindi titigil to eh. Sa tingin ko lang, hanggat di nila nakuha yung gusto nila, hindi titigil to. Diba? Kaya yung panawagan ni General Torre, kung ako sa'yo, Sir General Torre, hayaan mo na lang sila. Huwag ka na sa kanila manawagan. Total, marami naman sa ating mga kababayan na talagang sumusuporta pa rin sa Marcos administration. At sana nga wala na tayong kulay no? Walang pula, walang asul, walang dilaw, walang berde, walang pula. Diba? Dapat magkaisa na tayo. Kaso nananawagan ka ng pagkakaisa tapos papakyuhin ka. Anong klase yan? Anong klaseng yan? Reaction yan? Pakyu. So ayun mga kababayan, pag ganito, wala na tayong aasahan talaga dito sa mga Duterte. Talagang pinaninindigin nila na habang buhay siguro hanggat nakapwesto mga Marcos kokontrahin nila. At hanggat di sila nakapwesto, hindi sila makikipag-cooperate sa gobyerno. Nakakalungkot. Imbis na matapos sana, isipin nila ang taong bayan, ang inuuna talaga nila ay yung kanilang political agenda. Mga self-interest. Okay, so ayan mga kababayan, nanawagan po itong si General Torre ng pagkakaisa, pero sabi sa kanya ni Baste Duterte, "Fuck you." Bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos mo dalhin tatay ko dyan sa dahig, mananawagan ka ng pagkakaisa, di fuck you. Ay, po yung sabi
ni Baste Duterte. Okay, so ilang muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.